Tayo sa ating huling kwento natin na sinabihan niya ang prinsipeng lobo na balak niyang lulutuin para kainin dahil natapon ang niluto niya. Makikita nga natin ang isang batang sugatan na nakahawak sa kanyang isa pang kamay. At napaluhod siya sa pagod at ang pangalan pala ng bata ay si Zongqing at napasabi siya na "O Diyos, talagang bang talunan ako, hindi ba ako magbabago ng kapalaran?" At nasambit niya ang tiyo niya na paumanhin, "Na-disappoint kita." At tinatawag siya ni Yifeng na, "Bata, sa pagtingin sa pose ng iyong katawan, balak mo bang magnakaw ng karne ko? At kung gusto mong kumain, kailangan mong magbayad ng pera. Bagamat kilala ang aking barbecue sa buong mundo, hindi kita ibabahagi kahit tawagin mo pa akong tatay." At nasambit niya na habang tumayo ng may lakas kahit nahihirapan ng tumayo. "Ikaw, iniisip mong maaari mong abusuhin ako, hindi ko kakainin ang karne mo kahit magutom ako ng bonggang-bongga." At nang nakatayo na siya, naamoy niya ang bango ng pagkain na niluto ni Yifeng na di niya mapigilan ang sarap ng bango ng karne. "Sabi ko na sayo, hindi ko tinatanggap ang pagkain mo." Pero sinunggaban na niya ang barbecue ang karne ni Yifeng, at nagulat si Yifeng na bigla niyang kinain ang barbecue at sabi niya, ang barbecue ko, di ba ang sabi mo na ayaw mong kainin ang niluto ko kaya ang ibig sabihin ay ninakaw mo ang niluto ko?" At parang naawa si Yifeng kay Zongqing, at sabi niya na, "Babae, pinalayas ka ng Qingshan sect, ano? Halatang-halata kasi sa hitsura mo," at nagsalita si Zongqing kahit puno ang kanyang bibig ng pagkain na sambit niya na, "By the way, pala lalaki ako." At hindi niya na narinig ang sinabi ni Zongqing dahil nagsalita na si Yifeng, at sambit ni Yifeng dahil sa magandang gupit ng buhok, imbis na maging idol, nagpa siya kang maging isang immortal. Anong mali sa mga tao sa bansang ito? Pareho pala tayo ng karanasan ng babae na ito, hindi kasing maganda nang. At may tinapon si Yifeng na susi kay Zongqing at nasambit niya na susi para sa Anta. At tumakbo si Yifeng at nasambit nito na, "Magsasagawa ako ng ilang paminta, ikaw muna'y bumalik sa dojo at alagaan ang bahay alternasyon." At makikita nga natin si Zongqing na nagulat sa mabilis na pangyayari. At habang si Zongqing na namumula ang mukha niya at nasambit niya na, ano bang problema nitong taong ito, paano niya nasabi ang ganoon? Kalimutan na lang. Kung makakakuha ka ng trabaho sa Jiangping, mas ma-relieved ang mga magulang mo. At may nagbukas ng pinto at makikita nga natin na sila ni Lu Qingshan at Lan Zu, at sabi nila na, "Excuse me. Boss, nandyan ka ba?" At pumasok na lang sila dahil parang walang tao kaya nang makapasok sila ay nabigla sa nakikita. At makikita nga natin sila ni Master Lu Qingshan at Lan Zu na tila naguguluhan sa mga nakita sa paligid ng bahay ni Yifeng na tinatawag na elegant courtyard. Weird statues. Strange painting, at nagulat si Lu Qingshan sa nakita niyang painting, at nasambit niya na ang klase lakas ng kapangyarihan ng painting na ito, na makikita nga natin si Master Lu Qingshan na papanganga ito sa nakita. "Dadalhin kita sa laban. Gugupitin ko ulit. Huwag makipaglaban. Gumalaw ang aking sheath." Bagaman hindi naiintindihan ng mga ninuno ni Qingshan ang bawat salita, ngunit maramdaman niyang ito'y isang kamangha-manghang likhang sining. Parang nagsasalaysay ito sa akin ng mga away ng mga sekta tungkol sa lakas at kahinaan. At kahit ito'y isang saglit lang. At makikita nga natin si Master Lu Qingshan na naging Buddha na uto, at ang nasambit na lang ni Lan Zu na, "Naiintindihan ko, Master."
At may tumawag sa kanila na sabi nito na kayo ba'y dalawang bisita. At agad nagpapakilala sila kay Zongqing na natatawa na lang ito dahil bigla silang pumasok ng walang paalam, at sambit ni Master Lu Qingshan, pasensya na, kami ay mula sa Qingshan sect. At napasabi sa isip si Zongqing ng seryoso at sambit niya na ang Qingshan sect. Tapos na. Dahil ba sumingit ako sa Qingshan Gate, nandito sila para habulin ako. At bigla siyang nagpakaawa sa dalawa na patawad po. Hindi na po ako tatakdang sumingit sa Qingshan Gate ulit, kaya't hinihiling ko po sa dalawang matanda na huwag akong saktan. Sobrang payat ko po, huwag po akong itapon sa aso. At nabigla ang dalawa sa ginawa ni Zongqing sa pagluhod ng batang Zongqing at sinabihan siya ni Lanzu na pakiusap, bumangon na po kayo. Ano po ang ginagawa ninyo? At nang sinubukan ni Lanzu na tulungan makatayo si Zongqing, siya ay pinigilan ni Master Lu Qingshan sa kadahilan daw ay, Lanzu, huwag maging bastos. Isang beses kong narinig na ang Buddha ay isang kanlurang Diyos din, na nagsusubok sa mananampalataya kung may malinis na puso sila o hindi, at nabigla si Lanzu sa sinabi ng master niya. At makikita nga natin si Lanzu na pinagpawisan dahil montik na siyang naluko at sambit niya na, naiintindihan ko na. Maaaring siya ay ipinadala ng matanda para subukan ang pumasok sa bahay ni Yifeng, at makikita nga natin na nakita niya ang Diyos at ang Buddha sa kanyang harapan na pagsubok lang ito. At may napansin si Master Lu Qingshan na ano ang hawak niya, pamunas ng alambreng manok. At napasabi sa isip si Master Lu Qingshan habang pinagpawisan, ang bagay na ito ay ginagamit upang alisin ang alikabok. Ang pagsusunod ng alikabok ay nangangahulugang pagtatapon ng nakakadistraktang mga iniisip, at tanging sa pamamagitan ng pagsasanib ng nakakadistraktang mga iniisip ay magtatagumpay tayo. Kaya, at sabi pa niya kay Lanzu na ito ay tiyak na ang unang pagsubok na tinukoy ng senior sa atin. Ngayon, hayaan nating maranasan ng mga seniors ang ating kahusayan. At sabi ni Lanzu na naiintindihan ko. At habang si Zongqing naman ay nagulat sa pinagsasabi ng dalawa ng walang kabuluhan, at makikita nga natin ang dalawa na nagkatinginan at sabi ni Master Lu Qingshan na linisin natin ang alikabok. At iwaksi ang lahat ng mga kahulugang makakalat na iniisip. At kinuha na nga nila ang mga gamit ng panglinis na may determination sa sarili at sabi nila sige simulan na natin ta. At napapanganga sa gulat si Zongqing sa nakita sa dalawa na mali ang akala, at sinabi ni Zongqing na hindi nyo kailangang gawin ito. Lahat ng ito ay aking trabaho, mga baliw ba ang mga ta? At dagdag pa niya na talaga bang kayo ang mga cultivator ng Qingshan Gate? Napasabi siya na totoo nga, ako'y isang lalaki. At makikita nga natin na gumabi na at nagsalita si Yifeng na sinabihan niya si Zongqing na magaling ano ang ginawa mo sa paligid ba't ang linas, hindi ako makapaniwala na ikaw lang mag-isa naglinas, at hindi na nagsalita si Zongqing dahil kinausap niya na ang dalawang bisita at nakilala niya si Lanzu, sabi niya na. Sinabihan niya ang dalawa na, kalimutan na lang, maganda at alam kong narito ka upang bayaran ang libro, patawarin na kita, at manatili para sa hapunan. At makikita nga natin ang dalawa na nakaupo sa lamesa na nag-uusap, at sabi ni Lanzu na, Master, siya ang boss, may nakikita ka bang anuman? At habang si Master Lu Qingshan na tinitingnan si Yifeng na sinusukat ang lakas ng ating bida, at sabi niya na, hindi ko makita ang kanyang cultivation base,
ang lakas ng taong ito ay hindi maunawaan, at si Yifeng na sinasabihan si Zongqing na tila kakatay na ang prinsipeng lobo. Sabi niya na Chinger, kumain tayo ng hot pot na may karne ng aso mamaya alternasyon. At habang si Yifeng hinihiwa niya ang mga sakop ng mabalis, at habang ang dalawa naman ay nag-uusap na nakita nila si Yifeng na naghihiwa ng maangas sa kanilang paningin. Sambit ni Master Lu Qingshan, tingnan mo, Shuier, ang teknikang ito ng kutsilyo ay tila karaniwan, ngunit ang mga hiwa ng sangkap ay tila muling isinilang. At tila may napansin si Master Lu Qingshan sa nakita niya. Sabi niya na nakita mo ba yung lobo? Na pinagpapawisan siya nang nakita niya ang prinsipeng lobo, at kung hindi ako nagkakamali, ito ang pinakamamahalagang uri sa mga halimaw. At nasambit niya na ito ay Sky Devouring Demon Wolf. Ibig sabihin ba ng Master, gagamitin niya ang Demon Wolf bilang pagkain? At nang nakita ni Lanzu ang prinsipeng lobo, siya ay naawa na makikita nga natin nakakatay na, at nasambit niya na kung totoong kakainin natin ito, hindi mapipigilan ang pag-aalala ng demon race. At nakakatakot na baka buong buhay niya ay habulin at patayin ng Demon Wolf Clan. At sabi muli ni Master Lu Qingshan na ang mga naglalakas loob na gawin ito ay maaaring hindi limitado sa kaharian ng Martial Emperor. Sa rebelyon ng mga Diyos at demonyo, ang mga Demon Wolves ang nagdala ng atake ng 30,000 Buddhas sa tulong ng kapangyarihan ng kanilang clan na nagbigay daan para mabuhay ang tinalo na Demon Clan, at makikita nga natin si Zongqing na nakatingin sa dalawa. Nasambit niya na ang mga cultivators, sila ba'y nasa maayos pa ba sa kalagayan? At nakita nila ang prinsipeng lobo na nagpupumiglas na makawala sa tali para lumaban ulit, at makikita nga natin na galit gustong manakit. Sabi nila, tingnan mo. Ang Demon Wolf ay nakawala. Handang makipaglaban hanggang kamatayan. At nakawala na nga ito. Bigla niyang sabi na, ito'y nagmakaawa na, huwag po ninyo akong kainin, kasi bata pa ako Col. Kaya naman nagulat na naman si Master Lu Qingshan sa nakita niya na, sumuko na lang ang Demon Wolf para magpapakaawa para mabuhay pa. Kaya't sabi ni Yifeng na parang kaunti lang sa isang itinataguyod ko bago ako tumawid. Maging aking alaga, sana. At napasabi si Master Lu Qingshan sa nangyari, at sabi niya na buti na lang naawa pa siya sa Demon Wolf sa huling sandali, talagang tunay nga siyang mabait. At makikita nga natin siya na naiiyak na dahil pinatawad niya ito, at akala ko walang awa si Senior, at sinabihan siya ni Lanzu, Master, ngayon ay hindi ang tamang oras para maantig, at habang si Yifeng tinatawag niya si Zongqing dahil nagmakaawa ang aso. At makikita nga natin na ang tadtada ni Franco na napansin nila Master Lu Qingshan at Lanzu, kaya pala nahuli ni Yifeng nang walang kahirap-hirap. Nahuli ang prinsipeng lobo dahil nag-freestyle pala si Yifeng. Ginamit niya pala ang teknik na no-look, kahit tumalon pa si Roger, na-predict pa rin siya ni Yiping kahit nakadas si Roger huli pa rin. Prinsipeng lobo yun. Makhang napunta tayo sa ibang mundo ha, kaka-cellphone mo yan. At lumapit si Lanzu kay Yifeng at sinabi niya na ako, si Lanzu, nakikiusap na kung pwede pahiramin mo ako ng kutsilyo ni Franco ito upang iligtas ang aking sektor mula sa pagkalipol, at nabigla naman si Yifeng sa sinabi niya na ang kutsilyo ito ay mahalaga dahil main hero ko ito, dahil napaka-chicks boy kasi nito kahit mataba ito. At bigla siyang binaon sa lupa ni Master Lu Qingshan at sabi niya na ang bobo mo. Inilalantad mo ang iyong kasakiman sa ganitong paraan. At si Senior ay hindi na siya masaya. Kung magalit siya sa atin. Kung ganyan ka katanga.
At sinabihan niya ang dalawa na kung nais mong utangin, kunin mo, hindi ito mahalagang bagay. Kunin mo, kaya kung gumawa ng 2 o 3 kutsilyo sa isang araw, at napanganga na naman si Master Lu Qingshan sa sinabi ni Yifeng kahit may 60 second pang bago mabuhay si Franco dahil sa sobrang kakalandian kay Angela. At nakuha na nga ni Master Lu Qingshan ang kutsilyo ni Franco, at nagpasalamat siya na ibinigay na ni Yifeng ang kutsilyo ni Franco, dahil pwede niya nang magamit ang freestyle na with flicker no looks hooks kung may kalaban. At umalis na si Yifeng sa dalawa at sabi niya na sila'y labis na nakakaawa, na parang antatanga, at napasabi siya na napakahirap na hindi pa ako makabili ng kutsilyo, ngayon dahil wala na akong gagamitin sa pagluluto, at makikita nga natin si Master Lu Qingshan na iiyak dahil ibinigay ni Yifeng ang kutsilyo na parang ngayon lang nakahawak ng kutsilyong ni Franco na Chicks Boy. At nang makauwi na nga sila ni Master Lu Qingshan at Lanzu sa kanilang bahay, at napasigaw si Master Lu Qingshan kay Lanzu, dahil napagtanto niya na isang karaniwang kutsilyo lamang pala ang nadala nila na nagkakahalaga lamang ng 5 pilak.